Ngayon, ang tanong natin ni ito. Mao ni ang kuan, mao ni ang tingog sa ilahang kuan, tingog sa ilahang anghel. Anghel nga ito magpako. Okay. Mao ni ang tingog sa ilang anghel daw kuno. So ato ang panong ngayon mga kapatid. O sige daw. Wala bang banal sa langit? Meron. Ayun. Naay tawag ini pangutana ang anghel nga naabay banal sa langit, naabay santo sa langit. Ingon siya, meron. Naa, pero si bangot mo tanon, wala. Kisa man lang mga balaan sa langit. 24 na matatandang nilalang para doon yung nakatira. At 4 na nilalang pa. Buhay! Si Jesucristo. Babasahin ko yun sa inyo. At kung bakit yun ang unang nabuhay. Si Elias, buhay na umakyat. Si Enoch, buhay. Wala kundi iyan. Mga mahal na kapatid. Ayun, sira nyo. Nais namin na bigyan ninyo ng malaking pansin ang kilusan na aming inilulunsad sa kasalukuyang panahon na gisingin ang damdamin ng lahat ng Iglesia ni Cristo upang unawain nila kung sa anong panahon sa yugto ng kasaysayan ng Iglesia narito tayo ngayon. Sinabi ko ito sapagkat napakalaki ng kinalaman nito para sa ating kaligtasan. Noong ang Iglesia ay makabalik na sa lungsod ng Jerusalem. Kini bot-bot ni. Dako gyud nigtawag ining dakong bot-bot nga ang iglesia daw nakabalik daw sa tawag ining Jerusalem. Okay lang unta kung ang iglesia nga nakabalik sa Jerusalem ang ilahang mga membro mga Hudyo. Pero ang problema niadto ko ng Jerusalem pero ang problema ang membro puro mga Pilipino. Useless. Ikaduhang nga tawag ana nga punto. Kay wala man sila iglesia dito, wala man sila kapilya dito, ang ilahang gihimo nagpicture taking na lang sila. Nagpicture taking nga ang background ang Jerusalem, pagkauman ang background ang Roma. Kung niadto pud sila og tawag ining Roma, nakabalik na daw kuno. So pagkabalik ang inyong mga membro puro mga Filipino. Puro mga Filipino community ang inyong tawag ining membro dito. Wala may tawag ini makita nimo nga membro nga mga Hudyo. Wa maghimutuo ang mga Hudyo kang Kristo, mas noon sa inyo ang klaro gid mong sulpot nga murara og tawag anang uhong resulta slipak nungha. Diba? So butbot nang giingon niya nga kuan, butbot nang giingon niya nga nakabalik sa Jerusalem. Balik sa Jerusalem sa inyong tawag ining baga nga kanang inyong mga membro puro mga Pilipino. Sige, continue. Continue na to. Ito ay mayroong ibinigay na babala at hudyat. At yung hudyat na yon o panawagang yon ng Panginoon Diyos ang siya kumunang nais na ipabasa at ipaalam sa inyo lamang ipinagpapaon ako mga mahal na kapatid na itong gawaing ating kinabibilangan ay tinatawag ng Biblia na gawain ni Elias. So ang ilahad tawag anang ginabuhat is gawain daw ni Elias. Kaya ang point ani niya manggod, igamit niya ang tawag ini mga seta sa balaang kasulatan nga para ingnon ba nga tawag anang kami ang bag-ong Elias karon. Muna tumoy ani ingon din siya nga kinahanglan ang mga ministro, ang mga manggagawa dapat makig-cooperate sa kuha. Nga naman implied iyang tawag ining giangkon nga siya ang tawag anang si Elias. Wala sa Biblia. Wala. Unsa may giingon sa inyo nga tawag ining pasugo.
si bisan kinsang magtudlo nga wala nakasulat sa gitawag og Biblia, ang maong magtutudlo peke. So mapiki gyud na si Iranyo karon. Bagulbol gyud si kuno. Bagulbol nga gangot. Sige, padayon. Alam natin na merong Elias na propeta sa panahon pa ng bayang Israel. At meron ding tinawag na Elias bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa. At siya ay si Juan Bautista. Subalit, bago dumating ang kakilakilabot na wakas ng mundo. Ayun. So, ginihinan ni angkon. Una daw mo abot ang tawag ining mangingig ng katapusan, sige tawag og kalibutan. Ang sumpay ani ang po siya, naana po tawag ining bagong Elias. Kung ato ang tawag ining tan-awon, ang Elias nga giisgutan sa balang kasulatan sa panahon ni Ginoong Jesucristo, nag-abot silang Kristo. Si San Juan ug si Ginoong Jesucristo nag-abot sila. Karon nag-abot ba di ang Kristo og tawag na si Iranyo? Kalabira na gani siguro si Iranyo ron. Wa yung balis Kristo. Pagkabalingag sa pag-angkon. Sige, padayon. Ay magsusugo uli ang Diyos ng isa pang Elias. Ayun. Magsusugo daw uli ang Diyos ng isa pang Elias. So, pasabot, nanapod ay tawag ining umaabot nga tawag ining Elias. Kinsa man ang umaabot nga Elias, mo tanawa na, basahon nila ang tawag ining balang kasulat niya. Ihaom-haom nila silang kagalingon. May hapon, Sir Oliver Cattle Guitarwelas, may hapon ni mo, Sir, o sa imuhang pamilya. Tinatawag na Elias sapagkat taglay niya ang espiritu at kapangyarihan ni Elias na propeta. Bilib sa kuan nila kanang makita nimo ba nga grabe ang tawag ining pagkabaga gyud sa naong ba. Sila mismo ang musulti nga kining Elias mao ni ang kuan. Tawag ining naagin na si taglay na tawag ining kinaiya gyud ni Elias nga muandam sa tawag ining dalan para moabot na ang tawag ining Ginoo. Mao na ilang gitudlo. Mao do ko na ang tawag ining taglay na nga kinaiya ni tawag ining Elias. Andamon gid daw niya. Ang pangutana pagkamatay ni tawag anang Iranyo na andam, nagubot man gani sila, gipreso man gani niya. Ino di man nato na kon ilaha man lang internal. So, way klaro tong ingon angkon nga si Elias. Sige, continue ta. May hapon Sir Edison de Miguelio og may hapon Sir Edison. May hapon ba na Sir? Okay, so ato ang tawag ining ko anon, ato i-continue. Sapagkat si Elias na propeta, kung hahalungkatin natin ang kasaysayan ng Biblia, ay hindi po namatay. Sapagkat siya ay iniakyat na buhay ng Panginoon Diyos sa langit, at sa panapanahon ay isinusugo ng Diyos ang kanyang espiritu at kapangyarihan. So, buti pasabot nituo di ay ang iglesia ni King Kong karon nga naanay taong na langit. So bot-bot ng ilahang tawag anang giingon nga wa pay tao nakaadto sa langit gawas kang Kristo. Tuo magid sila nga si Elias gipasaka dito sa langit pagkahuman ingon sila wa pa gipasaka sa langit. So karon kung naanay gitawag og tao nga nakasaka sa langit sumala sa balaang kasulatan, sumala sa Biblia, namatay na mas manalo. Katong tawag ining anghel nga itong pako nya kining anak sa anghel nga itong pako namatay na pod. Asa man sila gibutang? Nganyong di man makasulti ang mga membro sa iglesia ni King Kong nga tawag ining ang ilahang mga ministro, ang ilahang punong pangkalahatan ay nalangit na. Kandi man sa kasulti. Nga naman kay lagi wa pay klaro na imperno ning mga tawanan, pero ako sigurado ko na imperno gid na sila. Okay. Karon, sige continue. Sa iba't ibang katauhan. Kung ano ang gawain ni Elias sa huling panahong ito, ito nga ang... So, nanasagingon nga naaday tawag ining gawain sa panahon na tawag ining ni Elias sa panahon daw ito. Pasabot, iyang gisilsil sa una-una sa iyahang mga membro nga naay Elias sa bag-ong panahon o kinsa na atuan ning mahibaw-an.
pag-abot sa tawag ining tumoy, pag-abot sa tumoy ani, magkatawa ta. May ngapon sir Art. May ngapon sa adyo nga pa niya, God bless sir, natagaan ni mga higayon nga siya sir. Nanas bangon sir, gina pa na sig bagulbol. Sige, proceed. Ipababasa ko muna para maintindihan ninyo ang paksa na ating pag-aaralan. Basahin mo, kapatid Narnel, ang Mateo 17:10 at 11. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad. Sumagot siya, paparito nga si Elias upang isaayos uli ang lahat ng bagay. Tumigil tayo. Hindi ho si Juan Bautista ang tinutukoy na Elias doon. Ay, wrong. Mali. Nga naman, wag ninyo gipaday pagbasa 12. Namutbot si Iranyo Manalo ni basahon ako sa Bisaya. 10:11. Unya nangutan na kang Jesus ang mga tinunan nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias maoy muanhi pag-una. Si Jesus mitubag sa 11. Si Elias una gayud nga muanhi og andamon niya ang tanan. Wa nila gipadal sa 12. Pag-abot sa 12, apan sultihan ko kamo, kay sinasultian ni si Kristo. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias. Apan wala muila kaniya ang mga tao, hinunua ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi ang anak sa tao, ila usab nga pasipad-an. Biliba ginako ani ko anoy. Wala gitiwas ang 12. Wa gitiwas asa naman to akong Tagalog nga Biblia. Teka po muna ha. Tanaw na ko itong tawag ining ako ang Tagalog nga Biblia. Para ato ang basahon at siguruhon na ito kuan ba kay giputol, di ba? Kaysa ang amahan sa bakak Mr. Bangot, ang amahan sa bakak mao ang yawa. Karon unsa may gibuhat ni tawag anang Iranyo Manalo, giputol-putol kay para ipahaom sa iyang gitawag og kaugalingon og daan ang nisulti siya kanang Elias nga gisgutan din refer na didto kang San Juan. Unya karon iyang gisil siya sa nahuna sa gitawag og mga iyang mga membro nga napo nila ang Elias daw. Nya wa gipadayon og basa ang 12. Basahon na to kay para tawag ini kuan hilig magud ni magputol-putol mo na incomplete gining mga tawhan na kay hilig magputol-putol og nakasulat sa Biblia. Bibliang Tagalog katong igibasa nila. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapat, verse 12, datapat, sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala. Diba? Bot-bot ni pag-angko ni Iranyo. Samantao ni Bangot nga mga kabadlong ang inyuhang anak sa angeloy. Pataka lang tao nag-angkon. Di ba? Nya, siyempre, nalagi-diferensya yun. Mo na tawag ini mga tawhan na ambot o tinuod ng giingon nila nga gidid-an ang mga membro pagbasa o tawag ini Biblia kay ang basahon lang katong pasugo. Mo na pag 10:11 dito na ko 10:11 di na mo 12. Nga naman kay mahibaw-an man sa gitawag og mga naminaw nga ang gisulti og ang pagpangangkon dakong bot-bot. Ang dako mang bot-bot kay dili tiwason. Kisa matong Elias ito, si Iranyo, dili, na kanang Elias gisgutan ng Kristo sa San Mateo 17:11, refer na dito kang San Juan. Diba? Sige, padayon. Okay. Hindi ko na didetalyihin sa inyo, hahaba tayo. Bakit po? Bakit hindi yung didetalyihin? Kasi makikita po yung pagsisinungaling po ninyo. Makikita po yung mga bagay na sinasabi ninyo pagsisinungaling sa mga tao, lalo na sa mga kaanib po ninyo. Bakit po? Kasi hindi ninyo ipinagpatuloy yung talata na binabasa ninyo. Nandyan lang kayo, huminto lang kayo sa verse 11.
pagka verse 12 ay hindi ninyo binabasa. Bakit po? Kasi malalaman ng mga tao, malalaman ng mga kaanib ninyo na yung claim ninyo ay magiging bogus. Ang tinutukoy doon, Mm. yung Elias, na bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagparito, Wala may gisgutan din ni si Kristo nga ikalawang pagparito. Ang iyang tawag anang giani nga mag-andam kining Elias sa dalan sa Ginoo. Nya sumala pa ni San Marcos refer na didto kang Kristo nga katong Ginoo o nya pagkahuman kanang Elias na refer na kang San Juan. Mabit atong basahan ang 12, balik kog basa ang 12. Apan sultihan ko kamo mianhi na si Elias apan wala mo ila kaniya ang mga tao. Wa gisgutan din niya nga ikaduhang pagbalik ni Kristo. Gabinutbot ni namatay na maunta ni pero gabinutbot gyapon natud karon. So continue. Okay. ay siyang Elias para isaayos ang lahat ng bagay. Sa kuno, kana lang Elias daw nga naa din nga gisulti diha sa tawag ini nga San Mateo kapitulo 17, bag-o daw kining Elias nga kuan daw tawag ini nga mag-ayos mag-aayos sa lahat ng mga bagay. So karon ang tumoy ani refer ni kang Eranio Manalo. Tinuod gyud na Bro RJ, dili nila pabasahon ang ilang mga membro ng Biblia kay gusto nila nga sila lang mga ministro, pastor ang magbasa kay hadlok sila nga may bawaan. Yes sir. Mo na ako ang tawagan ng kuan pero mingon ako ambot lang ngano man kay siyempre ang mo-confirm ana kinis bangot kay si bangot man ang ilahang membro. Dili man kita ang membro, igo lang man to nakadungog sa mga istorya sa mga membro nga bawal sa basag Biblia. Pero mas maayo nga ang mo-confirm gyud mo si bangot na bawal sila pabasa og Biblia pero kinahanglan pabasahon sila pasugo. Mo ni wala sa Biblia. Wala sa Biblia nang instant mo basa ka Biblia, pasugo imong basahon, wala na sa Biblia. Sir Rayapo, Bro RJ, mo na mga membro sa INC dili pabasahon. Yes po sir. Mao gyud na masakpan sila, mao gyud sakto. Mo ni Elias mga bro. Mo ba? Okay, Sir Oliver Cato Guitaruelas, mao gyud. Okay, salamat Sir RJ. Pagsabag sa kamatuoran padayon Sir RJ. Padayong Katoliko, dalagon ang Dios. Amen, amen. Okay, wa na sir, hilaw na kayos bangot sir sa iyang mga dua sa nadungog. Karon mismo gikan sa iyang amo. Naani maghikog ron naa diha sa YouTube si Bangot. Si Bangot karong panahon na di na mutingog. Okay. So ako lang reaksyonan kay gisend man ni sa kuan ni kuan. Gisend ni sa kuan ni Sir Art nga pareaksyonan. So ako ang gireaksyonan. So kining panahon na gikot ni Eranio Manalo ang San Mateo 17:11. Ngayon pa niya naa di bag-ong tawag ining Elias. O da kana daw kuno nga Elias, mo daw kuno na ang mag-andam og mag-ayo sa tawag ining dalan para una moabot daw ang Ginoo. Na iyang gihaom sa ikaduhang pagbalik ni Kristo nana po yung Elias sa pud moabot. Unya kana nga Elias nga moabot mag-andam daw kuno at the same time after tawag ana mag-andam kinahanglan ang mga tao daw mga membro mosunod didto niya based sa ilang interpretation sa St. Matthew chapter 17 verse 10 to 11. Pero ang problema na ay 12. Wa nila gidayon og basa ang gitawag og 12. So napangka mas 12 nga ingon sila kining Elias din nga moabot sa 10:11 wala pa daw kuno pero pag abot sa 12 si Kristo mismo niingon apan sultihan ko kamo mianhi na si Elias apan wala mo ila kaniya ang mga tao. Kinsa man na si San Juan. Oh, di ba? So but okay, continue ta. Sa makatwid, mga mahal na kapatid, dapat nating ayusin muna ang iglesia Ayun. bago si Kristo ay bumaba. So, bot pasabot, inahinay na. Ingon siya, dapat nating ayusin ang buong iglesia bago si Kristo dumating. Di ba? So, bot pasabot, implied din ingon siya, kanang Elias sa giingon sa 17, 10:11, ako na. Napanay, ngilingig pa abot sa tumoy. Okay, sige, ato anang ipadayon. Mula sa langit. Nananawagan ako sa lahat ng mga kapatid, unang-una sa mga may tungkulin, sa inyong pastor, sa mga pamunuan, sa mga katulong ng mga ministro, makipagkaisa kayo sa amin dito sa pagsasaayos na ito ng iglesia. Marami tayong dapat isaayos sa iglesia bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo.
Okay, so ayun. Diba, nana? Daghan no si first ang iyang major premise ang Elias muani aron ayuson niyang iglesia. Pagkahuman ingon na pud siya makikooperate mo sa kuha kay atong ayuhon ang iglesia. Atong ayuson ang iglesia bago pa muanhi ang Ginoo nga Kristo. So, ang iyang major and minor premise, ang conclusion is si Iranyo Manalo mao daw kuno ang Elias. Sa bag-ong panahon. Wala sa Biblia. Wala. Puro lang angton, aning maong mga tawhana nga walay igong gibasihan, puro lang claim. Walay igong basis. Yabi nga na po ni si tawag ining si Bangot nga wala tay basihan. Usa din nagipangyawit sa inyo ang ministro? Usa din nagipangyawit ni tawag ining Iranyo Manalo? Dili ba na pagpamakak? Dili ba na tawag ining paglingla sa gitawag og mga tao? Naghimo siya mga tinumo-tumong mga istorya? Iba? Tinumo-tumo man na. Kana mag-claim kang wala kay basis nga bisag dili ikaw ang sultian na ang kuno ni mga ikaw na. So abot ipasabot ang iyang tawag anang kagalingon nakigtupong sa kang Kristo. Lahi man to ang Kristo kasi Kristo magiti katumanan atong sa San Lucas kapitulo 4. Pero sa iya asa mas Biblia na. Kinsa nagsulti? Naabay mga propeta nga nagsulti nga ikaw ang katumanan kay unlike sa Noan. Gawas aning nga gisulti ni Ginoong Kristo na ay gitawag og mga propeta nagsulti nga na ay tawag ining tao nga mag-andam kana sa Salmo, mag-andam sa dalan sa manluluwas. Sige klaro na Old Testament nga natuman sa New Testament. Pero ang pangutana, kining maong gitawag propesya giingon niya nga siya ang tawag ining katumanan. Asa na mabasa sa Biblia? Kay ang iyang gibasa is 11 lang man. Atong basahon ning iyang gibasa. Unya nangutana kang Hesus ang mga tinun-an ngano nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias mo'y muanhi pag-una. Si Jesus mitubag, si Elias una gayud nga muanhi og andamo niya ang tanan. Diyan na kutob. Nya iya dang ihaom nga ako na kanang giingon din nga Elias, ako na. Ang 12 nga sumpay nga apil sa istorya na Ginoong Kristo apan sultihan o kamo mianhi na si Elias apan wala mo ila kaniya ang mga tao hinunua ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto mo nagipatay. Di bot-boton, di ba? Bot-boton. Bakakon kaysa ang amahan sa bakak bao ang yawa sa Juan 8:44. Ngano man naghimo og tinumo-tumo mga istorya. Naghimo og tinumo-tumong gitawag og mga sugilanon. Bakakon kinsa ang amahan sa bakak sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 ang yawa. Nya kusog na ba kini mingon nga ang Iglesia Katolika mao na ang yawa. Nya wa naglabag sa kabantay nga mo nito nagsulti day. Okay, Sir Coach Simon, galing talaga ni Elias. Na ako'y pag-umangkon nga nakabana og membro sa iglesia. Akong giingnan nga magbasa og Biblia para mahibaw-an niya nga bakakon di ay ang ilang ministro. Mao gyud. Dili gali na sila mo to nga si Jesus Christ na Dios pero ilagi gamit ang ngalan ni Kristo sa ila title. Wala si Sir, kanang ilang pundok iglesia na sa tao. Kaya nagpait na Diyos Bangot diha sa YouTube. Bangot, where are you now? Naghikog na. wala ni patimaw sa Bangot. Wala ni patimaw. Na motivations, di ba? Di man nagchismis ang ato, igo lang man tani hatag og reaksyon sa tawag ining sa video nga tawag ining na presentar kaning gipareaksyonan ni Sir Art. Subalit, ano po ang pinapakay ng pagsasaayos na ito? Ano ang ating layunin at hikain o nais nating mangyari kaya natin isinasaayos ngayon ang iglesia? Ang sagot kung ano ang adhikain ng ating Panginoong Jesucristo para sa iglesia na isinagawa niya noong narito pa siya sa lupa. Okay. So ang ilaha ng tawag ining buhaton katudong katuyuan do ni Ginoong Jesucristo nga tawag ining gibuhat ni Kristo katuyuan ni Kristo katong naa pa daw sa dinhi kalibutan. So unsa man di katuyuan ni Ginoong Jesucristo o na Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 kay buot niya ang tanang tao gitawag og maluwas. Iyang pangutana, kanang gatukod babug inyong kagalingong sekta
kung gusto ninyong motuman og mosunod sa gitawag og katuyuan ni Ginoong Jesucristo aron luwason ang gitawag og mga tao. Kanang tukod ba mo inyong kaugalingong pundok, makabaluman mo nga ang iglesyang gitukod ni Kristo, sumala pa na Ginoong Jesucristo, bisan ang ganghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog niini. So buot ipasabot, walay panahon nga nawala ang iglesyang gitukod ni Kristo. Kung walay panahon nga nawala ang iglesyang gitukod ni Kristo, subuot ipasabot hangtod karon kining maong iglesia existido. Kung existido kining maong iglesia buot ipasabot kanang pundok nga gitukod sa imong papa, gitukod ninyo as family tawag ining sect. But ta bakakon. Bakakon nga naman kay gihimo ninyong bakakon ang Kristo. Kay nawala, natalikod, pagkahuman, kamo ang katumunan, sige tawag kong pagbangon, bakakon ang Kristo. Pero ingon pa ni San Pedro, walay bisang gaming bakak na bigawa sa baba ni Kristo. So kung dili bakakon sa Kristo, kamo ang bakakon. Muna, Mr. Bangot. Una-huna, agyo nagsakto, Mr. Bangot. Kanang nga tawag ani imahang pundok, ang ipasakupan karon nga gipanguluhan, ani, namatay naman ni si Kuan, si Eranio Manalo. Ang dipuli na pod, ang tawag ining iyang anak, nga apo sa anghel. Diba? Apo sa anghel na po ang tawag alang dipuli. Pagkahuman na po na, pag mamatay na po na, ang apo na po nga apo sa anghel. Puro Manalo, way laing gitawag o kapilyedo. Nga naman, kay sumala pa sa uban, ang panila, kaya na daw punduka is a family business. O niya pagkahuman, angkon din, nga ako, kuan ko, ang atong anghel isa, ingon siya nga ako anghel. Nga, ingon na po din isa, ako si Elias. Sunod abot usa na po'y tawag ining drama aning isa. Si tawag ining Eduardo Manalo. Usa na po kay ang kuno ani. Di ba? Dakong binuang, dakong butbot, dakong butbot kung tinuod pag yun nga nagsunod sila sa unahuna og katuyuan ni Kristo sa pagpabarog sa iglesia, dapat dili sila magtukod og ilang kaugalingong sekta. Dili sila magtukod og ilang kaugalingong pundok na naman kay ang Kristo nagtukod ng daan og iyang kaugalingong iglesia. Kung nagtukod ng daan og kaugalingong iglesia ang Kristo, sumuot ipasabot, way katungod si bisan kinsang magtukod og lain kay ang Kristo nakatukod na. Nga ang pinakapait, ang pinakadakong sakit sa part sa atong Ginoong Jesucristo. Siya magkatag-iyaan ng iglesia nga ilang gipasakupan karon kanang gitukod og kining kuan. Kining tawag ining anghel nga itom og pako nga tawag ining nagtukod og iyang sekta dito sa Punta Santa Ana, Manila. Kung tinuod na ang Kristo na, ngano siya man nagparehistro? Nganong dili man si Kristo ang nagparehistro? O niya, sa registration papers, instead of ang tag-iya, pangalan sa tag-iya maoy iyang isulat, ang pangalan niya mismo mo inasulat ng founder sa sektang iyang gitawag o gitukod. Nahulog ang fixer si Manalo. So, ang tawag ining tawag anang fixing o kining kaso aning mga fixer, criminal act na. Pagpangawat ko na, swindling. Swindling ko na ang tawag ang kuan. So, ang buti pasabot, iyang kuan si Kristo. Iyang tawag anang giilugan si Kristo sa otoridad o katungod na manag-iya sa iyang kaugalingong iglesia. Diba? Giilugan niya. Huwag na ikabuhat ang mga apostol kaniadto nga iparehistro ang iglesia gitukod ni Kristo nga tawag anang karon na gito nga naagisugo si Kristo nga panlakaw panudlo mo. Kini inoong tawag anong niboto nagkalit nga muraog. Kana akong ginabalik-balik always nga murag oho nga niboto nagkalit resulta sa lipak. Diba? So, wala kini mga higala to nga mga membro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, dapat magunahuna mo. Kini pa lang daan gibala subas. Nagtuo siguro sila ba nga ang tawag ining ubang mga membro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, walay pangunahuna nga magunahuna tawag na magunahuna ba? Nga sige sunod-sunod sa ilahan na ay kamatuuran. Na ay kamatuuran nga tawag anang gisuti og karong dayag. Mismo sa baba nila, bagsigig pangangko niya pagkaman di tiwason ang nasulat. Diba? Dili tiwason ang nasulat nga naman kay mapangka man. Mapangka na anak kasulod siya nga membro sa kulto. Okay, wanas bangot, wakagwanta na minaw sa ilang bakak. Adi ko sa minaw dili, musibat gina siya. Musibat gina siya kay
Kung tawag ining kung naa pa na siya kayo, nakuha mo gini pasudlon, sulod gyud. Permit na pasudlon, pwede mo sulod. Okay, bot-bot na sa ero iyang yung pangot. Ano na dyan ba na sila sa Katoliko mao gyud mao. Okay, the false prophet Manalo mao gyud. Sakto gyud sir. Sakto sir Rogelio Digino. Ano ho yun? Pakinggan nyo sa Juan 17:12. Mhm. Habang kasama nila ako, Mhm. iningatan ko sila Mhm. sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Mhm. Inalagaan ko sila Mhm. at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ano po ang diwa ng pamamahala ni Kristo sa Iglesia? Isipin ninyo ang ating Panginoong Kristo, humigit kumulang 3 taon nangasiwa sa Iglesia. Pero sa loob ng maikling panahong yon, napansin niyo ang sabi niya, habang kasama nila ako. Mhm. Ibig sabihin sa loob ng maikling panahon, kasama niya ang iglesia, ano po ang isinagawa niya? Ang sabi niya, iningatan ko sila, inalagaan ko sila, Mhm. at ni isa ay sinikap ko na wala kahit isang mapahamak, liban na kay Judas. Okay. So, gikot nila ang San Juan 17:12 nya pagkahuman ingon pa nila nga kuan daw kuno tawag ining wala giday mawala ni ining mao nga gitaw iglesia kinaaman si Ginoong Jesucristo. So ang ambot pasabot nila, so after nga nawala si Kristo daghan nagdangawala. Manang natalikod nabalik ang Iranyo Manalo. Di mas kuan pa ni, mas bright pa din ni. Mas kuya pa din is Manalo kaysa kay Kristo. Kaysa panahon ni Ginoong Jesucristo, tulo ka tuig nagudto siya. Nya after 3 years ingon nila sa first century natalikod daw ang iglesia ng gitukod ni Kristo. Nya ang sa ilaha kiniabot man og 100 years. So mas gamahanan pa di ay. Si Manalo kaysa kang kuan, si Manalo kaysa kang Ginoong Jesucristo kay kang Kristo. Wa man abtig usa ka gatos ka tuig. Hagba man natalikod man. Sumala pa silang pagtulunan. Kang Manalo more than gitawag og 100 years. Subuti pasabot mas gamahanan pa si Manalo kaysa Ginoong Jesucristo. So kinsa may bakakon nila karon? Si Kristo o si Manalo? Again, dili mahimong bakakon ang Ginoong Jesucristo. Nga naman, kaingon pa niya, et forte inferenon prevalibunt adversus iam. Ingon pa ni Kristo, bisan ang ganghaan sa impyerno, dili gayod makabuntog ni ini. So kanang gipangtudlo ni Manalo, nagsugod sa tawag anang ingon niya first century nawala daw kuno ang kuan, nawala daw kuno ang tawag ining iglesia. So ang buot ipasabot usa ka nakadakong bakak. Kay bakak man ang maong tawag ining baruganana, again kinsa ang amahan sa bakak mao ang yawa. Kay dili magid mahitabong ang Kristo mahimong bakakon. So pag ingon ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it, nagpadayon ka na, buti pasabot na kung sa Tagalog pa, nanatili po ang iglesia na itinatag ng Panginoon sa Kristo from the time sa first century until now, nandyan po, existido po siya. No. Pero ang tawag ining ang sa iglesyang King Kong, nawala yung iglesia, nabalik lang noong 1914. Malaking katatawanan yan. Diba? Katawa-tawang klaseng doktrina yan. Diba? Sir Ricky said, Bro RJ, ano nga po yung talata, letra per letra, Diyos si Kristo. Marami po, sir. St. John chapter 1 verse 18, St. John chapter 1 verse 1, and meron pa po tayong Titus chapter 2 verse 13. Meron po tayong Hebrews chapter 1 verse 8. Meron din po tayong meron din po tayong 1 John chapter 5 verse 20. And lastly, yung Romans chapter 9 verse 5. Sige lang po sir, i-ano ko po yun, ano ba ito? I-type ko po ito. Ko po yun, pagkatapos i-post ko po dito para makita po niyo Sir Ricky said. Okay, Sir Joey Sinday from Europe. Maayong hapon sa imong adlaw nimo na Sir Joey, og salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa ato ang programa.
Ug thank you kayo sa inyong makanunayon nga tawag ining walay puas nga pag tawag ining pagtan-aw sa ato ang program. Daghan kaayong salamat. Okay, matawag banggod na sila og kulto kay ang ilang executive minister Manalo Permi walay laing apelyido nga nahimo executive minister mao gid sir. Actually sir, pag kulto man gud sir is instead of motuo sila sa Biblia, ang ilang gituuhan katong ilang leader nga way kalabutang Kristo mo ng kulto. So tama nang imong giingon sa kulto na sila nga instead motuo sila sa Biblia, dito na ingon sila motuo sa ilahang tawag anang mga butbutong mga ministro. O kulto gyud. Di ba? Bisag kung saan ano pasabot sa balang kasulatan, ikaw pa mahimong bakakon. Himuon ka nilang bakakon nga naman kay ang tama kanang ilahang giingon nga sugo-sugo kuno. Ya sa Biblia ang gisugo pari man, ya kini di man ni mga pari ni. Di ba? So butbuton bakakon. Sir Ricky said, okay, thanks bro. Again, God bless you. Yes po sir. Likewise po sir. Maraming salamat po. Okay. Okay, ang lakas talaga mang angkin ng mga Manalo. Ni wala ni naiambag. Kaya nga po sir eh. Kung sa Bisaya pa yun sir, dawat limpyo. Kanya, pag dawat limpyo, magpaalig-alig pag yung na, kami yung totoong nakasunod kung ano yung nakasulat sa Biblia. May pamubuot-buot. Okay, continue. Na yun ang tinutukoy doon na taong humanap ng kanyang kapahamakan. Mga kapatid, isipin ninyo kung gaano kahalaga kay Kristo ang bawat isang iglesia ni Kristo. Ay, opo. Mo gani na nga dili gid pwede mabungkag o mawala ang iglesia kay ingon ana ang pagtagad ni Kristo. Ingon ana ka importante kang Kristo ang makalag sa mga tao. So kung nawala ang iglesia gitukod ni Kristo after first century niya nabalik lang sa 1914, mahulog nga way pulos ang mga kalag before 1914 kaya nga impero tanan to. Ang nangalangit lang kamulang puro Filipino. Di ba? Kaya kining inyong pundok ang giperiso sa imong papa, it is a Philippine-made sect. Filipino ang founder, dili Hudiyo. So, dakong yaga-yaga. Dakong binuang na sa tawag anang insulto na sa ato ang Ginoong Jesucristo. Naaraman din na, di ba? Importante magadi ay kang Kristo ang kalag. Sa gitawag og tawo niya pagkahuman iyang gipasagdan nga ang unang siglo na nawala. Imagine ninyo, 2nd century, 3rd century, 4th century, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1,800 years. 1,800 years, sobra ha. Walay iglesia, kinabalik na 14 pa. Ang 1,800 years, pila ka bilyon ka mga tao ang nangamatay din ang nangyayang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan nara diri sa tawag ining pundok nga gitukod di Manalo. Buot ipasabot dito importante to ang Kristo tong mga kalag nga nangamatay gikan sa tawag anang 2nd century until sa gitawag og 1913. Kaya diha pa nahimugso ng giingon yung anghel nga itong ugpako. Ayaw ninyo imo ang bakakon ang Ginoong Jesucristo. Mo na ang moingon jud ko nga ako makasiguro jud ko nga nga imperno ning mga tawhana. Giinsulto pa nila si Kristo. Kay siyempre pag ingon nila nga nawala ang iglesia, ilang tawag anang binuangan ang giingon ni Kristo nga bisan ang gangaan sa imperno dili makabuntog. Ilahang tawag anang gibinuangan si Ginoong Jesucristo kaningon si Kristo ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan unya wa na giuban after sa first century kinawala ng iglesia. Pagkahuman si Kristo kay 3 years after sa 3 years nawala ang kang Manalo ni abot og 100 years so mas gamahanan pa si Manalo kaysa kang Kristo. Pagkadakong insulto na kang Kristo wala giingon sa balaang kasulatan sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 4, 5 ug 24 na ilang giyubit ang kamatuoran og diwala nila gidawat ang Kristo nga manluluwas. Ganuman kay dito sila nipili sa pundok nga gitukod lang og tawag ining tao. Gitukod og tao. Ano yung subuhat sa mga apostoles ang Dios dili mo puyo sa balay nga binuhat lag tao. Unsa man ang balay giskutan din ha. 1 Timothy chapter 3 verse 15 it refers to the church founded by Christ. So buot ipasabot dili mo puyo ang Dios sa iglesyang gitukod lag tao. Na kinipundok ka
nga tawag ini Mr. Manalo gitukod man nini sa amahan. Ya uban tong iyahang 13 ka barkada nga mga Tagalog. Ako na lang i-remove. 13 ka mga barkadang Tagalog, 14 siguro sa tanan. Nya pagkaman dito na giparehistro sa Punta Santa Ana, Manila. Kang Kristo wa na rehistro, ang ilaha giparehistro. Nya okay lang unta sa ilang pagparehistro ibutan nila ang owner si Kristo. Ang gibutan pag dito ang founder, ang owner si Manalo. Pastil lang Ginoo ko. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat manilaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.